Kumusta mahal na mga mangangalakal? Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa korporasyon. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat indicator ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong suriin ang bawat parameter ng kumpanya ng mas detalyado. Susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Imperial Petroleum Inc., ticker IME. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 24, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets, kumpanya Imperial Petroleum Inc. nabibilang sa subkategory Energy Logist, 41 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Titingnan natin ang talahanayan ng order na mas malapit sa dulo ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-aralan ay 7.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 0.8 puntos. Kung titingnan mo ng malawak sa loob ng merkado sa kabuuan, tandaan na ang average na marka para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 7.5 puntos Imperial Petroleum Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Imperial Petroleum Inc. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na mahigit 12 buwan ang shares ng kumpanya Imperial Petroleum Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 2.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 20.2%. Market capitalization ng kumpanya Imperial Petroleum Inc. nagkakahalaga ng 0.12 bilyong dolyar. Na may capitalization ng subkategory na 523 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.43 bilyon. Na may capitalization ng libro na $171 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $171 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Imperial Petroleum Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.022%. Ang book value ay 0.225%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Walang pananalapi na obligasyon ang organisasyon. Marka ng utang ng kumpanya, napakahusay 2 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 2.6. Ang average para sa subkategory ay 15.5. Pagtatasa ng mga ratio ng presyo sa merkado sa mga kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $45 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $65 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 0.8. Ang average sa subkategory ay 1.3. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $140 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $180 milyon. Pagtatasa ng mga inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang marginality ay 32.3% na ang average para sa subkategory ay 8.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.32%. Na 1,355% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $378,000 at sa subkategory ay mayroong $5,772,000. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $153,600 na may average para sa subkategory na $372,600. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $475,000. Sa subkategory na $4,358,000. Dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga numero ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 13% kumpara sa average para sa subkategory na 2.1%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 65% para sa kumpanya Imperial Petroleum Inc. Sa subkategory, ang RC level, 14 na, ay humigit kumulang 47%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $3.38. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $5.51. Punta tayo sa order table, available ito sa lahat, nasa pinned comment ang link. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri ng Stock Imperial Petroleum Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy trade sa $3.37. Bukas ang deal dahil medyo mataas ang rating ng kumpanya. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa batay sa valuation model, ang ACIMS Index. Ang take profit ay nakatakda sa 4.35. Ang stop loss ay nakatakda sa 2.30. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo 24, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YESE, ay magiging isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay maipublish na o na-publish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa aktwal na presyo. Maraming salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.